Mga minamahal, tayo po ay tuloy-tuloy na, tayo po ay tumayo lahat upang sama-samang magbigay galang sa banal salita na dadalhin natin beloved ordained preacher, ating beloved Louie Angeles. Praise God. Amen. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Renato. Tayo po yung manalangin, opo dakilat mapagpala mang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, Diyos na banayad sa pagkagalit sa ganas sa kahabagan, sa mga naunang mabungang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wilde Albeda, End Time Prophet, Lord God. Maraming pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong bala na gawain at tapos na tigit sa pagkilos mong mainam sa aming kalagitnaan at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagang makamit, patawarin, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal na po na ikaw po maglagay na makataga na dapat bigkasin. Ikaw po aking inaasahan, buksan pang unawat kaisipan ng bawat na paginig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Perez in the Lord, sa katauhan po ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeda, the End Time Prophet of our loving God. Gayun din po ang ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi po natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan nila sa atin. Ako po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved Perez in the Lord, at magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pong pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, nilagay natin sa ating monitor, accessible to all. Accessible to all, ang ibig sabihin niyan, bukas para sa lahat. O sabihin nating nauukol para sa lahat. Accessible to all. Basahin po natin ang ating mga teksto kindly sa ating beloved Bible readers, ating mga verses. The Gospel of St. John, chapter 14, verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. The book of Ephesians, chapter 3, verse 12. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Dito po sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Dito po sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 12. Nasa sa kanya mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na mabait na Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita. Palakpakan muna natin nang may pasasalamat ang ating mahal na Panginoon at lahat magsabi ng praise the Lord. Ating tinatalakay, accessible to all, ibig sabihin niyang bukas para sa lahat o sabihin nating nauukol para sa lahat. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, meron lamang isang daan. Bukas ito para sa lahat. Meron lamang isang katotohanan, ito'y dapat tanggapin ng lahat, mga minamahal. At meron lamang iisang buhay na nagbibigay o ibinibigay para sa lahat. Sabi ng ating nabasa, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating nabasa, sinabi ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sa madalit salita, mga minamahal, kung maghahanap tayo ng katotohanan, kung maghahanap tayo ng tamang daan, maghahanap tayo ng buhay maliban sa ating mahal na Panginoon, hindi natin masusumpungan yan, mga minamahal. Naalala ko yung aking professor, no, ako'y second year college, mga minamahal, dahil siya may edad na. Ang sabi niya, nung panahon na yun, kung meron daw magbebenta sa kanya ng tableta na madadagdagan ang kanyang buhay,
kahit mahal, bibilin daw niya, mga minamahal. Pero lahat ng synthetic medicine, mga minamahal, hindi kayang dalin ka sa katotohanan. Maaring i-prolong ang iyong buhay just a little time. Sabihin natin, nadagdagan ng buhay mo ng ilang buwan, ng ilang taon, mga minamahal, pero hindi ka pwedeng dalin sa katotohanan. At hindi ka pwedeng dalin sa tamang buhay. Pero itong package ng ating mahal na Panginoon, accessible to all, bukas para sa lahat. O sabihin natin, ito'y nauukol para sa lahat. Ito'y tamang daan. Ito'y tamang katotohanan at ikaw ay merong tamang buhay. Buhay na para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yung ating mahal na kapatid na pagtotoo kanina, baguhan lang yan, mga minamahal. Meron siyang leukemia sa loob ng 2 taon. Bakit siya naparito, mga minamahal? Meron silang fellowship na dinadaluhan. Ang kanyang kapatid ay pastor doon, mga minamahal. Pero yung kanyang mahal na kapatid ay nasyesira na ng ating kapatiran. Kaya nung nalaman niya na nagsasuffer na pala itong kapatid niyang babae sa leukemia, sabi nung kapatid niyang pastor, gusto mong gumaling? Dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade. Isang tamang iglesia na bukas para sa lahat, na merong tunay na Diyos na makapangyarihan. Walang ibang ating mahal na Panginoon at tunay na man of God na inilagay ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagdalo niyo ng kanyang kapatid, mga minamahal, biglang nabaligtad ang pangyayari. Yung 2 taong meron siyang leukemia, pagdalo sa gawain na bautismohan, pag-uwi, taglay niya na ang kagalingang galing sa ating mahal na Panginoon. Yung kanyang kapatid na pastor na nagsabi sa kanyang dumalo rito, nung malaman niyang gumaling yung kanyang kapatid, Wednesday, dumalo dito, pagdalo, mga minamahal, na puspos ng Holy Spirit. Kung nakatabi niyo, siya yung halos na tungbahan yung ating mga silya dyan, Wednesday service, mga minamahal. Kaya yung kapatid niyang pastor, pagbalik, maraming dala kamag-anak nila, dinala nila sa tamang katotohanan, sa tamang daan, at sila'y nagkaroon ng buhay. Kaya hindi ka makasumpong ng katotohanan. Hindi ka magkakaroon ng tamang buhay. Hindi ka lalakad sa tamang daan. Malibang ikaw ay pumasok sa daang para sa lahat. At yan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Sinabi ng ating mahal na kapatid, nagparibaptize siya, mga minamahal. Hindi siya nagparibaptize dahil galing siya rito. Dahil doon sa kanila, ang ginagamit din pangalan ni Jesus. Pero without the manifestation of Holy Spirit and power. Dahil hindi nga gumaling yung kanyang leukemia, mga minamahal. Pero dito, isang dalo lang, instant healing, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Kaya sinabi niya, nagparibaptize siya. Dahil baptize na siya doon sa kanila sa pangalan ni Jesus, walang kapangyarihan sa tunay na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Pag nabautismohan ka sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, dumating kang may karamdaman, tao sa puso mong paglingkuran ng ating mahal na Panginoon, uuwi kang taglay ang kagalingan ng iyong karamdaman. Yan ay bukas para sa lahat. Kaya sabi ng banal na kasulatan, nilagyan natin ito ng supporting verse, mga minamahal. Dito po sa Ephesians. Epeso, ang kabanata ay 4:3, ang talata ay 12, ang sabi, sa kaniya mayroong tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Doon ka palang magkakaroon ng lakas ng loob, mga minamahal, sinasabing boldness. Dahil sa walang katotohanan, wala kang lakas ng loob, mga minamahal. Binanggit na lamang ang pangalan ng Panginoon, mga minamahal, pero ang huling salita pa rin, sasabihin nilang, pumunta ka sa ospital, uminom ka ng gamot, dahil yan, instrumento yan ng Diyos. Pero sa tunay na katotohanan, bukas para sa lahat, mga minamahal, na ang Diyos ay Diyos, ang Panginoon ay Panginoon. Walang ibang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi mo na kailangan ng instrumento ng Diyos. Diyos mismo ang kailangan mo. Ang kailangan mong kagalingan, ipagkakaloob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nangyayari yan sa lahat. May instant healing. Ako instant healing. Dumating akong may ketong, umuwi ako walang ketong, hanggang ngayon walang ketong, hanggang pagbalik ng ating mahal na Panginoon, by faith, walang ketong. Bakit? Nabuksan ang pintuan ng langit para sa atin.
Kaya sinasabing, kung narito ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, huwag ka nang mag-isip kung saan ka papupunta. Yung iniisip mong pupuntahan, napuntahan mo na, binuksan na ng mahal na Panginoon ang kaharian ng langit para sa iyo. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, meron daw tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa magitan ng ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Meron kang iisang Diyos, isa lang na Diyos na dapat nung sampalatayanan. Hindi mo dapat pag-alinlanganan. Kahit sino pang magsabi sa iyo, mga minamahal, hindi pwedeng baliktarin ang banal na kasulatan. Hindi pwedeng tanggalin ang bawat page na ayaw mong marinig. Bagkos nakasulat yan dyan, isa lang ang Diyos na makapangyarihan, nagbubukas ng pintuan para sa lahat. Sa iyong kaligtasan, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya meron tinatawag na privilege access. Privilege access ang ibig sabihin, pribilehiyong makalapit. Kasi hindi lahat may pribilehiyo, mga minamahal. Kaya nga lagi natin sinasabi mga minamahal, every year, tayo ay nagsasagawa ng 200 crusade, mga minamahal. Iba pa yung mga barangay crusade natin. Iba pa yun. Iba pa yung mga malakihan nating krusada every year yan. International, mga minamahal. National, international sa ibang bansa. Dito sa Pilipinas, meron tayong almost 200 crusade, mga minamahal. Mga anniversary spiritual revival natin. Hindi matapos-tapos yan. From January to December, mga minamahal. Pero, kung merong tinatawag ang mahal na Panginoon, meron din namang nakarinig lamang, subalit wala sa kanila ang pribilehiyong sila'y makalapit. Kaya napakalaga, meron kang tinatawag na privilege access, nasa iyo yan, pribilehiyo mo na ikaw ay makalapit sa ating mahal na Panginoon. God bless. Kindly. In the book of Hebrews chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly under the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Verse 6, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered not in because of unbelief. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 4, ang talatay 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Dito po sa 6, kaya't yamang may natitira pang ibang dapat magsipasok doon, at ang mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Yung nakapasok sa binuksang pintuan ng ating mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Privilege access. Ibig sabihin, pribilehiyong makalapit, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Paano tayo lalapit? Ito na ang privilege. Nasa atin na. Ang gagawin mo na lang, lalapit ka na. Binuksan na ng Diyos para sa lahat ang pintuan ng kaligtasan. Bagamat makipot, mga minamahal, mahirap pumasok. Pero ang mahal na Panginoon sa langit, ang ating mahal na Panginoon, ang nagbukas niyan para sa atin. Makipot ang daan, sabi ng banal na kasulatan, kaunti ang nagsisipasok, pribilehiyo mo. Sa kaunti na yan, ay mapabilang ka sa makipot na daan, ang kasama mong papasok at makakapasok ka hanggang sa kaduluduluhan ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Paglapit natin, magtiwala tayo. Bagamat mahirap, may Diyos tayong kasama. Meron tayong proteksyon sa ating mahal na Panginoon. Yung ating pagtitiwala ay napakahalaga. Ituloy natin ang basa upang tayo'y magsipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya kahit makipot ang daang binuksan ng mahal na Panginoon para sa lahat, mga minamahal,
lalapit kang may pagkakatiwala. Ang ibig sabihin, samantalahin mo ang privilege na ito na kasama kang pinili ng ating malapenoon para sa makipot na daan na yan. Ang sabi, kung ikaw ay may pagkakatiwala, magtatamo ka ng awa at makakasampung ka ng biyaya na tutulong sa'yo sa panahon ng pangangailangan. Kaya yung biyaya at awa ng mahal na Panginoon, sabi, dadating sa'yo yan sa panahon ng iyong pangangailangan. Kaya hindi ka dapat magkaroon ng kahit na maliit na pag-aalinlangan o pag-iisip, mga minamahal, na parang walang nangyari. Ang katotohanan niyan, kaya nga meron tinatawag na instant healing para ipakita ng mahal na Panginoon na merong mangyayari kung meron kang pananampalataya at pagkakatiwala. Merong instant healing. Meron namang gradual, dumarating yung gradual, mga minamahal, dahil ang iyong pananampalataya, ayon sa turo ng ating iginagalang mahal na pastor, maaaring 40%, 50%, sabihin natin na sa 70%. Kung ano ang pananampalataya mo, yan ang meron ka. Pero kung 100% ang pananampalataya mo, yung kailangan